Mga master, hindi po ito official at ito po yung personal po natin na pagkwenta sa magiging amortization sa MPL Lite gamit po yung mga impormasyon na nakuha po natin. Assuming po no, ginamit po natin dito na interest rate ay nasa 6% per annum computed in advance. Yun po yung ginagamit ng GSIS. Maliban po doon sa dalawa sa ibaba na naka-asterisk po na 7%. Ito po ay para sa mga less than 3 years in service o less than 3 years ang kanila pong paid premiums. Yung sa taas po, walang asterisk ay 6% per annum po yung computed po natin na interest rate dyan. So, ito pong 50,000 na maximum loan para po sa mga at least 10 years na PPP. Kung 2 years mo itong bayaran, mag-e-expect tayo na nasa 2,300 na amortization. Hindi pa po natin dinagdag dito yung para po sa loan redemption insurance kasi hindi pa naman po natin nabasa yung buong guidelines if magdagdag pa ng loan redemption insurance doon sa monthly amortization. Ito pong loan redemption insurance po ito ng loan if ever ano po yung mangyayari kay borrower, at least covered po no ng insurance yung loan kapag updated po yung payment, buong loan amount ang covered ng insurance. So hindi po siya i-deduct galing po sa claims if ever po no na may masamang mangyari kay borrower kasi covered siya ng insurance. So base po sa nakikita ninyo, no, yun po yung estimated amount natin. Pare-pareho po yan. Wala pa pong nakadagdag na loan redemption insurance. So yung amount po dyan ay intended po para sa pambayad no, sa interest at sa principal amount ng loan. So yun po yung atin po nakikita na pwede o possible po na magiging amortization dito po sa MPL Lite na loan offer ng GSIS. Bukas po, October 25, expected po na magiging available na ito pong MPL Lite na ito dahil yun po yung araw ng launching ni GSIS. So tingnan lamang po natin sa atin pong GSIS Touch account kung tayo po ay interesado na mag-apply. Doon din po natin makikita yung talaga pong final loan amortization kung magkano ba talaga ang deduction sa sahod natin kapag tayo po ay nag-apply ng ganito pong uri ng loan ng GSIS. So abang-abang po tayo mga master. Yun po mga hindi na po kakayanin sa net take home pay, yun pong pagbayad sa amortization ay better luck next time na lamang po kasi hindi po talaga papayagan na makapag-avail ng loan kung hindi na po kayang bayaran ng inyo pong net take home pay. Kasi for our good din naman po yun dahil mas matindi po no, prone sa paglaki talaga ng loan amount kapag wala po tayo nagiging payment. Hindi din po kasi over the counter yung payment sa MPL Lite, salary deduction pa rin po siya, kaya nakabase pa rin po sa net take home pay.